Samantala, marami ang nagpapahalaga sa iniwang legasiya ni dating Pangulong Cory Aquino. Mula sa pagiging may bahay hanggang sa pagiging ina ng demokrasya ay tinatangkilik siya ng mga Pilipino. Sasariwain ni Xiao Chua ang ilang kaganapan ng pumanaw na si dating Pangulong Cory. 4 na taon na ang nakalipas. Narito ang Showtime, ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! 4 na taon na ang nakalilipas, July 24, 2009. Nilisan na tayo ni Tita Cory. Ito ang maling balita na natanggap ko. Marami ang umiyak. Mali pa lang balita, pero may nasilip akong bagong pag-asa sa ilang araw ng sama-samang pananalangin para sa kalusugan ng dating Pangulong Cory Aquino. Nung hapon na yon, nakasakay ako ng taxi sa Vito Cruz nang makakita ko ng isang padyak na may malalaking dilaw na ribbon. Naiyak ako. Hindi pa pala nakalilimot ang mga tao. Makalipas ang ilang araw, August 1, sa ganap na 5:48 ng umaga, ang aking kaibigan na si Asia ay ginising ako sa telepono ng isang masamang balita. Nilisan na tayo ng tuluyan ni Tita Cory sa oras na 3:18 ng umaga. Nakapaligid ang kanyang pamilyang nagdadasal na rosaryo, katatapos pa lamang ng ikalimang misteryo ng hapis. Nasa tablak ako noon, ngunit tulad sa Maynila, makulimlim at panaka-naka ang ulan. Maging ang langit ay nagluluksa sa kanyang pagkawala. Nung hapon na yon, dinala ang mga labi ni Tita Cory sa St. Benilde Gymnasium sa Lasal Green Hills. Ayon kay Sister Mary Jan Manansan, sa mga huling text sa kanya ni Tita Cory, tila ipinapahiwatig niya na sa kanyang pakiramdam, hindi na siya naaalala ng mga tao. Matapos na matagumpay na tumulong sa pagpapatawag ng 2 EDSA, sa mga huling taon ng kanyang buhay, tila marami sa kanyang mga kababayan ang hindi na siya pinakikinggan. Tila bigi at bulag na sila sa korupsyon. Wala na silang pakialam. Ang kanyang paghihirap sa sakit na kanser ay inalay niya sa Panginoon para sa kanyang bayan. Kung nakita lamang niya ang dami ng tao na naghihintay para pumila at makita siya sa huling pagkakataon, hindi na sayang ang kanyang paghihirap. Nang dumating ang kabaong, inawit ang pambansang awit, biglang umulan. Nang matapos ang pag-awit, tumigil din ito. Matapos ang 3 araw nang ilipat ang kanyang mga labi mula sa Lasal Green Hills patungong Katedral ng Maynila, tila naulit ang kasaysayan. Dumagsa ang mga tao. Muling nanariwa sa kanilang alaalang tagumpay ng EDSA. Kalsada kung saan ito naganap, Ortigas Corner EDSA. Gayon din tila bumalik ang mga confetti revolts laban sa diktadura sa kahabaan ng Ayala Avenue nang dumaan siya doon at tila nagkasama sila muli ng asawang si Ninoy nang ipagtagpo ang kanyang mga labi at ang monumento ng asawa. Sa katedral, kahit na kuminsan ay 9 na oras na pumila ang mga tao, dinagsa pa rin ang burol. Si Tita Cory, bagamat hindi perpekto at mayroon din mga kontradiksyon sa kanyang kasaysayan, tulad din naman natin, ay niyakap natin dahil sumimbolo siya sa adhikain nating malinis na pamumuno. Hindi lang tayo nagpugay sa kanya. Nagbigay tayo ng mensahe sa mga nakaupo sa ating pamahalaan noon na pagod na tayo sa pamunuang walang malasakit sa bayan. Kung nakita lang ito ni Tita Cory, lalo niyang mapapatunayan ang lagi niyang sinasabi. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat, lalo na sa Panginoon Diyos, at ikinararangal ko na ginawa niya akong Filipino na katulad niyo. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.